Isang pa, Lord God, ay maraming salamat po sa sitwasyon na meron kami sa araw na to, na kung saan, Panginoon, kami po ay patuloy na magpupuri sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Tunay na ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan at kapuspusan ng iyong banal na spirito ang maranasan ng bawat isa, Panginoon. Siya ko po binabalik ang kapurihan, karangalan sa dakilang pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung mapapansin nyo po, nung last time na aking preaching dito ay tinalakay ko na ang Ebanghelyo ay dapat hindi tayo natatakot, no? Hindi tayo dapat nagkakaroon ng pagkatakot pag sineshare natin ang mabuting balita sa lahat ng aspeto. Nung papunta kami dito kanina, lakas ng ulan, at way back, mga batang 90s. Yan, kami nila Tony, mga batang 90s kami. Naguto, sa ni Kuya Topey. Ay, sige na po, batang 90s na din po kayo. Nung way back po, siguro 30 years ago, itong munisipyo ng Pasig ay lubog na to pag ganitong dire-diretso ang ulan. Pero sa habag at grasya ng Panginoon, this is the first time I saw na may ginagawa ang Panginoon dito sa mayor nyo, sa Pasig. Napakagaling ng wisdom na galing sa Panginoon sa mayor nyo. Dahil talagang nakita natin na malaking pinagbago, hindi na nagbabaha. Sa bawat daanan ko kanina, kung titingnan natin yung 90s, talagang yung area ng mga rainforest yan, binabaha yan. Sa likod hindi doon sa papuntang may bunga. Dito sa likuran, hanggang San Miguel, hanggang Mercedes, baha na yan pag dire-diretso ang ulan. Palatio especially, binabaha yan yung palengke ng Pasig. Lalong-lalo na yan munisipyo. Pero sa biyaya ng Panginoon, talagang napakabuti ng Panginoon. No? Ito ang tinatawag na na season and out of season. Okay? Ay hindi po pwedeng pigilan ang gawain ng Panginoon. Praise God? Amen. So yun, tuloy-tuloy tayo. So ang ating topic for today ay Ebanghelyo na nakapagliligtas. Kung nung nakaraan ay sinabi ko na hindi ka dapat matakot pagdating sa usapin ng Ebanghelyo, ngayon naman, pag-uusapan natin ay Ebanghelyo pa rin na nakapagliligtas. Ang ating teksto ay makikita natin sa Galatians. Ito kasing Galatians ay napakagandang pag-aralan nito, mga kapatid. Tayo mag-verse by verse and we're going to expound the passage, no? Kung anong meron dito, pati yung teksto natin, i-expound natin yan kung anong meron ditong sitwasyon. Actually, napag-aralan na natin to ng mga previous sa ating mga kapatid na nagkaroon ng pagkakataon na mag-speak dito. Pero ngayon, makikita rin natin kung ano nga ba ang napakahalaga na meron pagdating sa usapin ng Galatians, ng book chapter 1 ng Galatians, no? Ito ang ating teksto. Galatians chapter 1 verse 9, ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa sa inyong tinanggap na ay matakwil. Okay? Galatians chapter 1 verse 9, as we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. Madiin, matatag, malalim, matapang ang pagkakasabi ni Apostol Pablo. Ang author po nito ay si Apostol Pablo na kung saan ay naranasan niya ang matinding persecution. Okay? Merong malaking problema dito sa Galatians. Ang Galatians ay nasusubok. Nasusubok po siya. Kaya kung titingnan natin, i-expound natin, next slide natin. Itong una nating first point, Christian subject of faith. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Anong gustong implement dito ni Apostol Pablo? Sa Apostol Pablo ay napakatindi ng pinagdaanan. Pero dumating sa sitwasyon na siya mismo
dito sa North Asia Minor ay nasusubok ang kanyang espiritual na buhay, ang kanyang katatagan pagdating sa usapin ng kanyang pangangaral. Kinwestiyon ang kanyang pagiging apostol, okay? Kinwestiyon ang kanyang pagiging apostol. So, dito pa lang sa umpisa ng verse 1, makikita natin na madiin na sinasabi niya na hindi siya sugo ng tao. Hindi po siya sugo ng tao, kundi sugo siya ng ating Panginoon Jesus kasama ang Diyos Ama. Ano ibig sabihin nito? Kung natatandaan natin sa Acts chapter 9, yung pagkatawag kay Saulo, na which is si Apostol Pablo, ay matindi ang sitwasyon. Ang kanyang background ay isa sa mga persecuted na tao, no? Isa sa mga nagpa-persecute na tao. Hinahabol ang mga Kristiyano, pinapapatay ang mga Kristiyano. Wala pong pili. Umulan, umaraw, bumagyo. Ipe-persecute niya ang mga Kristiyano. Pero dumating sa punto na na-encounter niya ang isang boses na kung saan sa way of Damascus. Ang sabi ng boses na nagsasalita sa taas, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Okay? Ang sagot kagad niya, sino ka baga, Panginoon? Sino ka baga, Panginoon? Doon pa lang sa punto na yon ay tinawag niya ng Panginoon ang ating Panginoon Jesus. Meaning, meron siyang pagpapasakop. Based on culture ng mga Jewish people, alam natin na sila ay malalim pagdating sa usapin ng kautusan. Malalim sila sa kautusan ni Moises. Okay? Pagdating sa usapan ng ritual, malalim rin sila dyan. Kailangan tuli sila. So doon sa punto na yun, nung tinatawag siya ng ating Panginoon, bakit mo ako pinag-uusig? Napakaganda ng response ni Apostol Pablo. There is a humility sa kanyang response. Sabi niya, Panginoon, sino ka baga? Ganda ng response niya. Nagpakumbaba siya, alam niya na yung kanyang kausap ay ang ating Panginoon. Okay? So yun, nakita natin kung sino siya. Isa siyang manguusig, isa siyang namamatay tao, no? Kaya doon sa punto na pagdating na sa Galacia na nangangaral na siya, ay nako-question ang kanyang pagka-apostol. Kinwestiyon ang kanyang pagka-apostol. Pero dito, sa punto na to, nanindigan si Apostol Pablo na hindi siya tinawag ng tao. Hindi siya tinawag ng tao, kundi mismo ang Panginoon ang tumawag sa kanya. Mamaya makikita natin ang difference ni Apostol Pablo na kung saan yung papunta naman sa atin. Ano? Makikita natin. Kuya EJ, nasaan ka? It's a progressive Progressive revelation yan. Next slide, kuya. Ate. Yan. Expound natin konti. Ayon, ang mabuting balita ng kaligtasan ay hindi pwedeng palitan. Ang epekto ng gospel of grace sa isang mananampalataya ni Jesus ay sanctified. Kung nung nakaraan, justification ang ating pinag-usapan, ngayon naman, sanctified ang ating pag-uusapan. Mamaya makikita natin yan sa chart. Ngayon, ang mabuting balita ng kaligtasan ay hindi pwedeng palitan. Nung umpisa pa lang ng iglesia, there is a persecution at posible nung mga panahon na yon at kitang-kita, base doon sa pag-aaral nitong mga salita na to, if we're going to expound the passage itself, makikita natin na merong mga Judaizers na narito. Nangangaral sila patungkol sa kautusan ni Moises. Patungkol sa mga ritual. Pero ano sabi ni Apostol Pablo kung babalikan natin ang ating talata? Hindi po pwedeng palitan ang Ebanghelyo. Kasi nagkaroon ng pagkakataon na maraming Galatians, converted Christian, na tinanggap nila yung aral na yan. Okay? Na sila ay kailangan sumunod pa sa kautusan kahit sila ay sumampalataya na sa ating Panginoon Hesus. Sa panahon nila, pinapalitan ang Ebanghelyo. How much more kaya sa panahon natin? Pag sinasabing Ebanghelyo, ang pagkakaalam natin dito, nung unang panahon, nung hindi pa tayo Kristiyano, ang alam lang natin dito, balita lang to. Na paulit-ulit na sinasambit sa lumang ating kinagisnan na relihiyon. Okay? Pero ang Ebanghelyo na nakapagliligtas, yung binanggit kanina dito sa Lord's Supper.
Si Jesus ay namatay, inilibing, at muling nabuhay na ikatlong araw. Ito ay pilit na tinitwist until now. Kung bakit paulit-ulit rin naman nanindigan si Apostol Pablo, kahit sa sulat niya kay Timothy, ang sabi niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, ano makikita natin doon? Season and out of season, kailangan mong i-share ang aral ng katotohanan. Okay? Pagdating sa verse 3, makikita natin doon na bakit kailangan mo siyang i-share ng season and out of season. Kasi yung pandinig o yung katinang tenga ay paulit-ulit din naman na tinatanggap ng tao. Ano yun? Yung mga aral na kung saan ay magiging kampante lamang sila sa kanilang damdamin. Ibig sabihin, kung ano lang yung katanggap-tanggap sa kanila, ay yun lang ang kanilang tatanggapin na aral. Pero ito, aral ng katotohanan, aral ng kaligtasan, okay? Na kung saan dapat ito ay hindi pwedeng palitan. Amen? Dumating sa punto nung unang panahon na ito ay pilit na pinapalitan, hanggang ngayon pilit pa rin pinapalitan. Ang kaligtasan po ay matatamo lamang sa pamamagitan ng pananampalataya dun sa natapos na gawa ng ating Panginoon Hesus. At wala nang iba. Okay? Wala nang iba. Makikita rin natin yan maya-maya. Okay? Tuloy tayo mga kapatid. Sanctified ang isang Kristiyano. Ano po ibig sabihin ng sanctified? Ito ay pinapabanal. Pinapabanal. It's a process. Gradual process na kung saan ang isang Kristiyano ay tuwiran at dahan-dahan sa kanyang pang-araw-araw na buhay, siya ay pinapabanal ng ating Panginoon. Okay, dito sa chart na to, meron ditong aspect of sanctification. The positional, the experiential, and the final. Yung final, alam na natin yan. Yan yung patutunguhan ng isang Kristiyano na napakaganda from glory to glory yan. Ngayon, sa positional, static, unstable. Hindi pwedeng palitan yan. Bakit? Unalterable. Inseparable from justification and the result solely of our union with Christ Jesus. Hindi mo pwedeng palitan yan. Yung tinanggap mo na Kristo, yan ang magmamotivate sa'yo, yan ang magpupush sa'yo para makagawa ka ng mabubuti sa harapan ng Diyos. Kahit anong gawin natin, na gumawa tayo ng mabuti, kung ipipilit natin yan, pagdating sa usapin ng kaligtasan, ay nagkakamali po tayo. Yan yung gustong-gustong ipakita ni Apostol Pablo dito sa chapter 1. Na ang mabubuting gawa mo ay hindi ka maliligtas dyan. Ang mabubuting gawa mo ay hindi paraan ng kaligtasan. Ang paraan ng kaligtasan ay isa lang. Si Jesus na dapat mong sampalatayanan ang kanyang finished work. Enough yun. And after that, magkakaroon ng manifestations yan. Ano yun? Makakasunod ka sa ating Panginoon Jesus. Makakagawa ka ng tama sa ating Panginoon Jesus. Sa paanong paraan? May paraan yan eh. Experiential. Depends upon our knowledge and faith in our position in Christ Jesus. Converting. Paano ka makakasunod sa Panginoon? Kuya Mar, ligtas na ako. Sumampalataya na ako sa ating Panginoon Jesus. Paano ka ngayon susunod sa Panginoon? Unang-una, ayaw mo makipag-fellowship. Pangalawa, ayaw mo mag-devotion. Pangatlo, ayaw mo mag-prayer. Mga kapatid, that is the very important na after mo makakilala sa Panginoon Jesus, you need to apply yung makalangit na kaisipan. Makalangit na kaisipan. If there is a possible na merong fellowship, gathering, wag mong hindi hayaan na hindi ka makarating dyan. Season and out of season, okay? Sundin mo ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Hindi ito basihan ng emosyon, okay? Na kung saan, ligtas na ako, susunod na ako sa Panginoon Jesus. Sugot, mga kapatid! No, it's not our emotion. It depends doon sa pagkakilala mo sa ating Panginoon Jesus. Paano mo siya makikilala? You need to dig deeper doon sa salita niya. You need to, aral, basa.
Fellowship. Ano man ang pagkakataon, ano man ang sitwasyon, you need to apply na magkaroon ng tamang kaisipan na makalangit. At yung makalangit na yan, ayan ang magmamotivate sa'yo para sumunod sa Panginoon. Ito ay hindi instant noodles. Ito ay dahan-dahan, pinoproseso ka ng Panginoon. Hanggang sa dumating ang punto na from glory to glory, ikaw ay kasama ng ating Panginoon at ikaw ay nadatnan na mananagumpay sa mundo na ito. Amen? Malungkot kayo, umuulan. Okay, next slide tayo. Yan. Bibilisan natin para safe and sound. Stand firm on our object of faith. Kung sino man ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kasi sa inyong tinanggap na. Okay? Dito meron po tayong napakahalagang makikita mga kapatid. Na kung saan ay pwedeng dumating sa punto na matest ang ebanghelyo na daladala ng bawat isa sa atin. Ulitin ko, ang ebanghelyo ng kaligtasan ay yung finished work ng ating Panginoon Hesus. Yun ang nakapagliligtas. Yun ang nagpapatibay sa atin. Yun ang nagbibigay ng pangako sa atin na buhay na walang hanggan na hindi nawawala. Ulitin ko, kung sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na natin yung mabuting balita na yan. At merong nangaral na naman sa inyo ng panibagong aral, kay YouTube, kay Facebook, or any social media platforms na marinig nyo at tunay na talagang maliligaw kayo na kailangan yung gumawa ng mabuti. Tama yan, maganda yan gumawa ng mabuti. Pero kung yan na ang magiging daan ng kaligtasan, doon na tayo pumapasok sa maling aral. So kailangan nating manindigan dito. Kung meron daw na aral na mali na pumasok sa inyo, sabi ng Apostol Pablo, okay? Sa verse 6, may makikita tayo rito. Ako'y namamangha na kay dalhin yung nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Biyaya ni Kristo. Anong usual na dahilan bakit lumilipat ang mga Kristiyano na nakakilala, okay, tumanggap sa Panginoong Hesus, ay dagli silang lumilipat. Bakit? Kasi unang-una, they are not rooted in the Word of God in terms of gospel of grace. Okay? Mababaw ang pagkakilala doon sa tinanggap na ebanghelyo. Hindi siya matibay. Madali siyang masway. Okay? Bakit nasusway? Ulitin ko, hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Pag merong gawain, umiiwas sa gawain. Mas masarap matulog, lalo na pag umuulan. Okay? Mas masarap matulog. Totoo naman yun. Hindi natin mayaalis yan. At mas masarap din kumain ng may tuyo. Okay? Masarap po ang tuyo, no? Pag ganitong umuulan. Okay? Tapos ligyan mo ng kamatis. Pero ang puntos, mga kapatid, pag merong nangaral sa inyo na mali ang aral na daladala, you need to have a proper attitude. Stand firm. Anong sabi ni John the Beloved? Anong sabi ni Pedro? Huwag niyo nang patuloyin sa inyong mga tahanan. Pilipino, usual, napakabait. Hindi, ipapangaral ko sa kanya ang mabuting balita. I-share ko sa kanya ang mabuting balita. Pinatuloy mo. Hindi ka rooted sa salita ng Panginoon. Hindi mo alam kung ano ang mga sitwasyon na posibleng magdala sa'yo doon sa sitwasyon na malaso ng iyong kaisipan. So napakahalaga ng ginagawa ng PCBC. There is a Bible study. There is a fellowship. Fellowship na merong verse by verse. Nag-aaral ka dyan. Pag merong sitwasyon na ang young people ay meron silang gathering, napaganda ng fellowship na meron dyan. Iniiwasan mo lahat dyan. Bakit? Kasi okay na ako sa ganito. Okay na ako sa attendee lang ako. Okay na ako sa
Uupo lang ako dyan sa kulay berde na yan na upuan. Yun yung misa kaisipan natin. Pero sa punto na to, dinidiin ni Apostol Pablo na kung merong mangaral, huwag nyo nang patuloyin. Huwag nyo nang tanggapin. Ano pwede nyong gawin? Pag-pray nyo sila na sila man ay makakilala sa Panginoon. Amen? Pag-pray natin sila na makakilala din sila sa Panginoon. Yung ginagawa ng kapatid na Bomer doon sa kanyang trabaho, meron silang online, napakaganda ng ginagawa niya. Okay? At nakadalo ako minsan doon sa kanilang gawain. At nabibless ako sa mga bata na ganun, sa mga young people na ganun. Talagang na-encourage ako. Ako mismo na-encourage. Kasi bagamat sa ganung sitwasyon ay nagagawa pa rin nilang mag-online. Even in young moms, no? Young moms sa pangunguna ni Ate Kimpoy. Okay? Yung mga ganung gathering hindi pinapalampas. Even online. Pinag-aaralan ang salita ng Panginoon. Dire-diretso. Tuloy-tuloy. Wag na wag kang hihinto. Once na huminto ka, isa lang ang posibleng mangyari. Maatake at maatake ka ng kalaban. At yung kalaban na yon, dadaling ka sa sitwasyon na gagamitin niya ang emosyon mo. Emosyon mo para hindi ka manindigan sa aral na daladala mo. Ebanghelyo ni Kristo lamang ang nakapagliligtas. Relihiyon mo, hindi ka maliligtas niya. Mabubuting gawa mo, never kang maliligtas niya. Grupo mo, never kang maliligtas niya. Isa lang ang dinideclare ng banal na kasulatan. Panghawakan ang mensahe ng God's grace na nakay Jesus. Okay? Nakay Jesus. Laging handang sumagot na dadala ang aral ng katotohanan. Paano ka sasagot? Kung hindi mo naman alam ang ginawa ng ating Panginoon Jesus more than 2,000 years ago. Kung hindi mo alam yung ginawa ng Panginoon Jesus, paano mo sila sasagutin? Once may nagtanong sa'yo, Kuya Mar, paano ba ako maliligtas? Sasagot mo ganito. Pag-pray kita, kapatid. Sasagot mo ganito. Kuya Edward, call a friend. Pwede ba natin sabihin yung gano'n? On the spot, merong sitwasyon na tinatanong ka, paano ka maliligtas? Kaya Edward, pa-video call muna. Total, uso naman ng social media. Pakisagot na to. Patawagin mo si Kuya Topey. Kuya Topey, pakisagot to. Total, ATV nasa sakyan mo. Pwede na, ang bilis ng tumawid. So you need to stand. Laging handang sumagot na daladala ang aral ng katotohanan. Hindi ito usapin na bago kang Kristiyano. Hindi ito usapin na matagal ka ng Kristiyano. Hindi ito usapin na kung saan, anong kalalagayan mo, espiritual sa harapan ng Panginoon. Usapin to na ikaw mismo ay tumanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. And you need to apply a vibrant na pangangaral ng mabuting balita. Kailangan ka maging matapang. Even to the maximum na nag-iisa ka lamang. Kung hindi pwede ang kapatid, lakad ka. Stand firm ka. Huwag kang makikilos. Stand firm. Laging handa. Amen? Ano pa ate? Next slide. Ito yung mga maling ebanghelyo na na-encounter natin. Okay? Na posibleng magligaw sa atin. Sumunod sa kautusan ng Diyos para maligtas. Ang kautusan ng Diyos ay napakaganda. Pero pagdating sa usapin ng kaligtasan para sa mga hintil, which is tayo yon, hindi yon ang dinideclare ni Apostol Pablo sa Galatians. Umanib sa iglesia ang tinatag ng isang pangkaraniwang tao para maligtas. Sino yan? Ang dami niyan. Dito sa Pilipinas nga may dalawa eh.
Pero hindi po pwedeng sabihin na umanib ka sa amin. O kaya naman sumunod ka kay kuya para maligtas. No. Hindi yan ang declaration ng banal na kasulatan. Sabi nila, mabuting balita daw yan. No. Hindi po mabuting balita yan. Masamang balita yan. Maging mabait o mabuti para maligtas. Napakaganda ang pagiging mabait. Ang bait-bait mo, Carl. Ano kasunod? Ano kasunod nun? Sana kunin ka na ni Lord? Kayo sabi niya na, Carl. Manampalataya ka kay Kristo pero magpabautismo. Hindi po naka-apply sa atin to. Ito ang pasimula ng iglesia. Kailangan nila magpabaptize at sumampalataya sa Panginoong Hesus. Pero sa atin specifically, kailangan tayong sumampalataya doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. 1 Corinthians chapter 15, verse 3 and 4. Okay? Ang pagpabautismo sa tubig ay hindi nakapagliligtas. Ang nakapagliligtas ay yung sasampalatayanan mo ang ginawa ng ating Panginoon Hesus. We need to be specific sa mabuting balita ng kaligtasan pag tayo'y nangangaral. Specific. Huwag paligoy-ligoy, okay? Huwag punta sa kanan, huwag punta sa kaliwa. Straightforward. Si Jesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay ng 3 araw. Saka mo gamitin ngayon ang Romans chapter 10 verse 9 and 10. Amen? Ano pa? Manampalataya ka kay Kristo pero dapat maging banal. Mauna munang maging banal ka bago ka maligtas. Mali. Kailangan maging banal ka para ka maligtas. Mali po yan. Kailangan mong sumampalataya doon sa natapos na gawa ni Kristo at doon naman ikaw ay magiging banal. Justified ka sa harapan ng Diyos. Pangalawa ay magiging sanctified ka. Dahan-dahan, gradual, on the process ka sa harapan ng Panginoon. Hindi na para maligtas, kundi ikaw ay ligtas na magpakailanman. Amen? Ligtas ka na. Next slide, ate. Nung bata pa kami, way back na naman, 90s. Yung mentor po namin, napakatindi pagdating sa usapin na to. Okay? Napakatindi. As in talagang kahit babae natandaan ko noon. Kahit babae na young people. Pagdating sa usapin ng kaligtasan, hindi mo pwedeng pasikot-sikutin yan. I-expose niya pag mali ang aral mo. May kakilala akong ganun. Tapang talaga pag mag-share ng mabuting balita. Kahit babae, young people. Ano po yun? Wala na po dito yun. Nasa kabilang na yun, sa Baptist na. Okay? Pero ang pinakamatindi dito, i-expose niya pag mali ang aral na dala-dala mo. Amen? Ganun katindi itong ating kapatid na to. Pero dito, ang sabi rito sa verse 9c ay matakwil. Let him be accursed. Galatians chapter 1 verse 7. Na ito'y hindi ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Merong Judaizers na pinipilit nila na kailangan kang sumunod sa kautusan ni Moises para maligtas. Okay? Pero anong sabi ng Apostol Pablo? Let him be accursed. Yung lahat na nangangaral na mali ay let him be accursed. Madiin po yung salita na yan. Okay? Napakadiin yan. Datapot kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa amin pinangangaral sa inyo ay matakwil. Kahit anghel pa siya, kung mali ang kanyang aral na daladala, ano sabi? Itakwil siya. Itakwil siya. Kung ang aral ay lumalabas dito sa ebanghelyo ni Kristo, sinabi niya na kailangan mong gumawa ng mabuti para maligtas. Sinabi niya na sumapi ka sa amin para maligtas. Ibig sabihin, lumalabas siya sa ebanghelyo ni Kristo. Let him be accursed.
Hindi natin sinasabi yan. Pero mismo ang salita ng Diyos ang nagdi-declare niyan. Okay? Ano ibig sabihin ng curse? Makikita natin yan. Anathema. Okay? Next slide please. A curse, anathema, devoted to destruction or separated from God. Okay? Separated from God. Matik yan. Matik na po na meron ng patutunguhan niyang nangangaral na yan. Sasabihin nila, hindi ko alam kung saan sila patungo. Patungo po sila sa impyerno. Yun ang katotohanan. Una, bakit? Puntahan natin ang Revelation chapter 21 verse 8. Ano sabi doon? Sa mga duwan, sa mga hindi mananampalataya. Hindi naman sila believer ni Kristo. Lumabas sila sa ebanghelyo ni Kristo So they are not believer of Christ. So anong kanila patutunguhan? Sa ikalawang kamatayan na siyang dagat-dagatang apoy. Yun ang malaking problema ng sangkatauhan na hindi nila matunugan, hindi nila maunawaan ang tunay na sitwasyon na kung saan si Kristo lamang ang makapagliligtas at siya lamang ang mabuting balita ng kaligtasan. Huwag kang lumabas doon. Pag lumabas ka, ano epekto? Let him be accursed. Ang mananampalataya ni Jesus ay dapat na pinag-iingatan ang mabuti ang salita ng Diyos. Magkaroon ng evaluation na gamit ang banal na kasulatan. Huwag lamang tagapakinig. You need to search the Bible. You need to search the truth. Pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, makikita mo ang sarili mo, hindi ka na lang basta attendee. Hindi ka na lang basta nakaupo dyan. Kaya kung meron kayong pagkakataon na magkaroon ng Bible study sa tahanan nyo, gawin nyo. Gawin nyo. Huwag na po nating isipin na kung ano yung sasabihin ng kapitbahay natin na, Kristiyano ko. Mga Kristiyano, mga burn again yan. No. Malapit na pong bumalik ang Panginoon Jesus. According sa God's timeline, paulit-ulit nating inaaral dito. Kahit yung mga alagad ay sinasabi nila, malapit nang bumalik ang Panginoon Jesus pero nakamatayan na nila. How much more tayo na we are in the 20th century. Tandaan niyo po mga kapatid, 2026 is a vital role sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Vital role. Sa Saudi, last 2 years ago, there is a vision na in-apply ng Crown Prince. 2030 vision. Okay? Sa UN, there is a 2030 vision. Okay? Nung last week, merong kasunduan ng Turkey, Pakistan, and Saudi Arabia about nuclear. Ano ibig sabihin itong mga to? Ito ba yung mga sign? Ito ba yung mga nasulat sa banal na kasulatan? Mga kapatid, 2026 is a vital role sa usapin ng rapture. So kung may chance kayo na na mag-aral pa ng salita ng Diyos, gawin nyo na. Kung may chance kayo na sumunod sa Panginoon Jesus, gawin nyo na. Kung may chance kayo na hindi nyo pa nakikilala si Kristo, tanggapin nyo na siya. Hindi po ito takutan. Ito ay tahasan, tuwiran na nagaganap sa buong mundo sa panahon natin ngayon. Pinatatahimik nila, ang mga Kristiyano, ang mga nangunguna sa iglesia, pinatatahimik nila na huwag magsalita patungkol sa darating na sitwasyon. Pero hindi tayo dapat tumahimik pagdating sa usapin ng kaligtasan, ng mabuting balita ng kaligtasan. Season and out of season, we need to share the gospel of salvation, the gospel of grace. Amen? Ano man ang sitwasyon? Bumagyo man yan, bumaha man yan. Sabi ko nga dun sa biyanan ko kanina,
I'm praying na darating ang araw magkaroon na ng gawain dito sa Antipolo para naalis na yung kaba nyo. Naalis na yung kaba, yung ate Pico nandyan. Umuulan, ang lakas ng ulan, paano na ang gawain? Pababa tayo sa Antipolo, nakita ko na napakabuti ng Panginoon. Walang ulan kanina eh. Nung paalis kami, walang ulan. Nung pababa na kami, biglang bumuhos ang ulan. Pagdating sa Taytay, ayan na. Grabe na yung, lalo na pagdating ng Plato eh. As in talagang ulan. So I expect na bahang-baha na sa Pasig. Pero pagdating ko sa Pasig, walang baha. Praise God sa buhay ng bawat isa na narito. Praise God sa Panginoon. Talagang napakabuti ng Panginoon. Amen? Huwag ka lamang tagapakinig. Huwag lamang tayong tagapakinig. If there is chance na magkaroon ng Bible study sa bahay nyo, gawin nyo. Hindi ito para sa sinasabi lang natin, no. Para to sa inyo, na malaman nyo at mapatibay kayo sa salita ng Diyos. 24/7 available ang mga kapatid. Okay? 24/7 available kami kahit anong oras. Andiyan si Kuya Gudo. Umulan bumugi yan. Susugo dyan. Inanda na ng Panginoon yan eh. Rapture na kapatid, di ba? Malapit na, no? Oh. Ano man ang sitwasyon, sugod kapatid. Ano pa? Malapit na tayo matapos. Yan. Ulitin ko, tatlong nakita natin dito. Christians, object of faith, stand firm on our object of faith, expose the false teacher. At ano yung conclusion natin na talata? Next slide. Yan. Galatians chapter 1 verse 23, kundi ang kanila lamang narinig na pinag-uusapan ay yung umuusig sa atin. Sino yan? Sa Apostol Pablo. Nang una, ngayon nga'y nangangaral na sa pananampalataya na ng ibang panahon ay kanyang sinisira. Pinapapatay niya mga Kristiyano, pero nabaliktad ang sitwasyon, siya na ang ginamit para ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga hentil. Okay? At kanilang niluwalhati ang Diyos sa akin. If you're going to stand firm sa iyong daladalang aral, darating ang oras, no? Ang Panginoon ay maluluwalhati sa atin. Ano man ang sitwasyon, ikaw man ay naghihirap, ikaw man ay may matinding problema, ikaw man ay mayroong sitwasyon na hindi ka aya-aya, darating ang oras, once you have a proper attitude, pagdating sa gospel na dala-dala mo, maluluwalhati ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. Amen? Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Imagine niyo, ito yung napakatindi na sinabi ng Apostol Pablo. Even sa kamatayan. Even sa kamatayan. Alam naman natin totoo na matay siya. Pinugutan siya ng ulo. Pero anong kanyang stand? Ang mamatay, sapagkat sa galing akin ang mabuhay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ano man ang sitwasyon, preach on. Share the gospel of salvation. Magandang araw po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon.